Hello guys, welcome to my vlog. I'm here in Badavar Lake. Welcome to my vlog. Hello vlogger, beautiful vlogger. Ganda din yung reklamo ako sa garlic na pinili ko. Ganda ka kalaki. Hi! Kita, mali mo yan. Hi! 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 May saksakan ba dito? Meron din. Dalawang hati na raw. Eh, din, Sino? Kuya, meron kang dalang ano? tataksin. Wala. Hindi yung ano lang yung... Sister, ipasusunod na nakita kay Brother Marvin dyan sa Ito na sa pagbaba. kanya. Sino yun? Mahal. Yung namumuna muna. May namumuna sa baba. Friendship. Namatay, hindi wala. Hi! Hi, vlogger. Yan. Tinuturuan na. Yan. Magaling ni Sis Jane. Ang puso namin sa gawain ito, Panginoon, ang lahat nito ay dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. As we gather, may your spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Now we know that as our hearts begin, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. It was love of the Lord never ceases. His mercies never comes to you every morning. Praise the guidance of love. Praise thy faithfulness. As we gather, Amen. I need your anointing, come on your fire. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. Every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you guard my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you, and did your prayer in
can see you face to face. I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. You every morning. Praise like thy faithfulness, our love. Praise thy faithfulness. As we gather. Amen. Oh, to Jesus I surrender all to thee. I really need. I will ever love and trust you in your presence daily. I surrender all. I surrender all. All to thee, my blessed Savior. I surrender all. All to Jesus. All to Jesus I surrender. Only at His feet I fall. Me with your love and power. Let your blessing fall on me. I surrender all. I surrender all. All to thee, my blessed Savior. I surrender all. All To Jesus I surrender. Now I feel the sacred flame. Oh, the joy of full salvation. Glory, glory to your name. I surrender all. I surrender all. All to thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all. All to thee, my blessed Savior. I surrender all. All to thee, my blessed Savior. I surrender all. Amen.
gabayan mo po ang bawat isa sa amin, Lord. At sana po yung mga hindi naka-join sa amin is ma-encourage namin next Sunday na mag-join sa amin. At sana kung ano man yung mga hindi pagkakaunawaan ng samahan kasi meron pong yung iba ay hindi pa ganun ka-strong ang faith nila. Kailangan pa po nila talaga ng guidance mo, Lord. So sana po buksan niyo po ang puso't isipan nila na maintindihan nila ang bawat isa kung paano yung pag-serve po sa inyo kasi ito pong lahat ay para po sa inyo. Maraming salamat po, Lord, at salamat sa mga buhay namin at sa biyayang ipinagkakaloob mo sa amin. Amen. Amen. And I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Conclusion, coming to Jesus moment by moment is the only future to have together. Because He is our leader, Savior, Lord, Master. He is the one we follow. If we keep continue receiving real Jesus in His own word and keep receiving Him moment by moment together, there is no end of joy, love, peace, harmony. And all He asking is the gentle, lowly asking is for us to come. Let's take His yoke upon us, for He is gentle and lowly heart. The rest we never thought possible in ours in Christ our Savior. Amen. Katulad ng pinag-usapan natin kanina, may naisip ako mga dalawang tanong. Ngayon ako, next, baka kung sino gustong magbigay ng question. Pag-ready na tayo ng question para yun ang sasagutan natin sa pag-video. Ang naisip kong question, yung una is, nung tinanggap natin si Lord as our Savior, ano yung mga pangyayari sa buhay, mga event ng buhay natin na nakita natin na kumili siya, yung pinaka-the best na naaalala nyo? Ano doon? Pero yung pinaka-the best, sabi mo, tumilos ka sa buhay ko. Hindi ko makakalimutan ito kasi sobrang down ako. Tapos, katulad yung in-uplift mo ako yung sa sinyang ni Benita. Nag-anyaya sa akin. Yung tinanggap natin, naramdaman natin yung pag-ibig sa buhay. Sino gusto mag-umpisa ko? Ako, first time na nangyari sa akin for the whole of my life, nung nasa Russia ako, dahil wala akong visa, nahuli talaga ako ng pulis. First time na mahuhuli ka ng pulis, yun nakakaano yun kasi babae ka. Nakulong pa ako one night. Buti na lang kasi dahil prayerful ako, pinag-pray ko na sabi ko, Lord, okay lang na matulong ako. Basta huwag lang yung pagsasamantalahan ka kasi di ba hindi natin alam ang anong mga isip ng pulis. Hindi samantala na may gagalawin ka. Yung ibig sabihin ko samantala is kanila ng, alam mo yung kung ano yung power nila o kung na lulukohin ka, kung saan kanila doon ka yung ipupoint ba na dito ka, dyan ka, magtiis ka dyan, ganyan. So, nag-pray pa rin ako na sabi ko, Lord, siguro, sabi ko, kasi matagal na talaga akong niyayayang i-baptize. Tinanggihan ko palagi kasi nga tayo sa Lord, kasi masarap kumita ng pera. Nung time na yun, na-realize ko, sabi ko, Lord, huwag mo na akong pabayaan. I-clear mo lang ako, sabi ko. After this, sabi ko, itutuloy ko na yung mga anyayan sa akin, tsaka yung gusto kong mangyari sa buhay ko na yun nga yung magsiserve ako. Actually, servant na ako sa church kasi choir na nga ako doon sa Russia, tapos may mga ministry akong sinalihan, so active naman ako. Yun nga lang, yung isang bagay lang na hindi ko pa talaga tinatanggap sa sarili ko yung pagpabaptize. Na dito ko ginawa kasi sabi ko sa kanya, Lord, sana bukas okay na lahat. So naging okay naman yun. Tapos sabi ko, promise ko sa kanya na, Lord, after this, pagdating ko ng Armenia is
doon akong magsisimula. So, nalito si Pastor Edward, nag-start kami, apat lang kami, lima kami, nag-isa nag-invite ako mag-invite, tapos mag-usap kami ni Pastor na, sige Pastor, palaguin natin yung church na to kasi konti pa lang tayo, lima lang tayo, tapos kamango lang ng kamango ang mga kapatiran na nakakano. After this, sabi ko, itutuloy ko na yung mga anyayan sa akin, tsaka yung gusto kong mangyari sa buhay ko na yun nga yung magsiserve ako. Actually, servant na ako sa church kasi choir na nga ako doon sa Russia, tapos may mga ministry akong sinalihan, so active naman ako. Yun nga lang, yung isang bagay lang na hindi ko pa talaga tinatanggap sa sarili ko yung magpabaptize. Hindi ko ginawa kasi sabi ko sa kanya, Lord, sana bukas okay na lahat. So naging okay naman yun. Tapos sabi ko, promise ko sa kanya na, Lord, after this, pagdating ko ng Armenia is doon akong magsisimula. So, nalito si Pastor Edward, nag-start kami, apat lang kami, lima kami, nag-isa nag-invite ako mag-invite, tapos mag-usap kami ni Pastor na, sige Pastor, palaguin natin yung church na to kasi konti pa lang tayo, lima lang tayo, tapos kamango lang ng kamango ang mga kapatiran na nakakadalo. So, after that, tinuloy-tuloy ko na hanggang ngayon. Yung pagbabago na maano ko sa sarili ko, alam mo yun, kahit marami akong ginagawa, marami akong problema, may mga kaibigan, inaano sa akin palagi ng Diyos na, ito palagi akong maagang gumigising kasi para sa Kanya. Nalilate ako kasi nagsusundo ako. Yung mga sinusundo ko, ginigising ko yun, inaano ko pa yung kakainin nila, tapos yung pagtaano ng taxi. So, ano ko yun sa sarili ko na, Lord, ito para sa'yo. Yun yung ano ko sa kanya na, kasi may time na tinatamad talaga ako, may time talaga kasi pagod, pag masama ang pakiramdam, katulad ni itong week na to, 3 days akong tinitiis ko talaga, hindi ko sinabi sa amo ko na, Ma'am, hindi ko kaya magtrabaho. Pero 4 na medisena iniinom ko para lang medyo umuki-uki lang yung, di ba, magka-video call pa tayo na sabi ko, ngungo ako, tapos nilalamot ako. Tapos sabi ko, Lord, titiisin ko, hindi ko ipapaalam na may sakit ako. Kasi pag nalaman nilang may sakit ako, pare-rest nila ako at hindi ako makakapagsimba ngayong linggo na to. Kaya tiniis ko yun, tapos sabi ko, pagaling mo ako, kailangan bumalik ako kasi kailangan magsimba ko. Ang ano ko doon is, alam mo yung inaano ka talaga ng Diyos na bumangon ka kasi meron kang mission na gagawin. Tapos, basta yung ano ko doon na presence ng God is yung nandiyan siya palagi sa akin. Yung pinalalakas niya ako, yung kung ano man yung mga nasa paligid, kailangan unawain ko yun, lawakin yung aking pag-uunawa na hindi ako lumibil sa hindi mga magandang mga pangyayari kasi hindi natin alam kasi ang tao, ang bawat isa ay may kanyang pag-uugali yan. Ngayon, sabi ko sa kanya, Lord, sabi ko, ganito man ako, minsan, hindi ako perfect, nagkakamali ako at may mga mali ako, inaamin ko yun. Pero sabi ko, Lord, ikaw lang palagi mamuna sa akin. Yun ang inaano ko na, palaging nandiyan siya, at ano ko yan. Amen. Sa akin yung pakiramdam ko, laging bago. Laging blessed everyday. Kahit mahirap yung buhay, kasi wala naman din nagdadanas pag OFW na yun talaga. Yan. So, sa buong buhay ko naman is since nasa family ako ng Christian. So, nag-serve ako ever since. Although noon is pinapalo ako dahil sa offering. Kasi pag sa probinsya, di ba, yung mga offerings natin is hindi pera, kundi any kind. Maagang gigising yan, meron na kami magkakapatid, may magdadala ng bigas, may magdadala ng manok, yung mga ganon. O ganon kami. Tapos one time, sitaw. Sabi ni Papa sa akin, pumunta ka ng garden, piliin mo yung pinaka magandang klaseng sitaw. So ako, nalila ko ng sitaw. And then 30 minutes walk to the church. Ganon ako. Diba, pagdating ng church, wala na yung magandang sitaw. Diba? Nalagas na. Ganon tayo. Laro, siyempre bata. Nagano ako eh. Tapos,
Meritin siya. Hindi naman ako, hindi naman ako pinagalitan ng last. Wala na niluto. Hindi kasi natin, yung offering yun eh. Yung offer yun. Hindi nalulutuin. Hindi kasi pag sa province kasi is any na best. Pero hindi lulutuin. Bahala na sila doon. Ano gagawin ng offer yun. Offer yun. Ilalagay namin yun sa altar. May altar doon, lagayan ng in-kind. Iba pa yung offering na yung cash. So may in-kind, may cash. So yun, pagdating namin doon, nahiya na ako maglagay doon sa altar kasi siyempre ganun talaga sitaw. So, Lumba-lumba na. doon ko na-realize yung value of offering your life to God. Yes. From then on, pinarealize ng tatay ko, hindi kita papagalitan dahil dyan. Pagdating ng bahay, sermon todo ako. Doon niya pinarealize sa akin kung gaano ka-importante yung giving. Kasi hindi ka pwede mag-love na walang giving. Diba? Yun pinintindi niya sa akin. So sabi niya, pwede mo pa rin yan ibigay, pero may consequences kang haharapin. Sabi niya sa akin. So ganun tayo. Siyempre, hindi na niya ako binigyan ng consequences. Inano na niya. Kaya nga, doon niya iniling kung tayo kasi free time gumawa ng gusto natin, di ba? Pwede tayo doon gumala, pwede tayong pumunta doon sa mga lotohan or whatsoever doon, sa sayawan, saan. But, we have to face the consequences kasi alam natin na hindi yun maganda sa harap na sa paningin ng Panginoon, pero ginagawa natin. Although may confession, but confession only comes maybe twice kasi kahit ito, di ba, magkakasala ako sa'yo, the same mistake, gagawin mo, papatawad mo pa ba ako, di ba? Magsasawa din ang Panginoon. Waiver ng 3.8 million ang pinanggalingan ko. They are God-given. Hindi sila Christian. Muslim yung boss ko. Yung supervisor ko, Hindu siya. Gawa ng Diyos yun. Pero true prayer. May ginagamit din ng Panginoon para sa mga And then pangailangan. sabi ng doktor sa akin, yung mama ko daw, nagulay kasi siya eh. Nagulay na talaga siya. Lantang guling, parang ganun. Naratay na talaga siya. Wala na kaming pag-asa. So parang na ako, parang down. And then pumunta ulit ako sa Taiwan. May nag-sponsor sa akin. Actually nakapunta ako sa Taiwan as tourist. And then nuperan ako ng work. Wala akong ginastos kahit piso. Yung employer ang nagastos. God's favor. Yes. Pagdating ko sa Taiwan, ginarantoran nila ako sa bank loan. Kaya nabayaran lahat. Yes, so see how God works in our life kung talaga siya ang center ng buhay natin. So that is my greatest testimony in my whole life. Kasi ako magkano lang sahod sa Dubai, di ba? Magkano lang sahod ko nun? 25,000 lang. 25 lang. Sumabot ng million.
umabot kami ng million in 6 months. Di ba kahit buong buhay ko hindi ko na mabayaran. At my age 21 lang ako noon, bagong graduate ako noon eh. Kumikita ka ng ganun. Oo, tumakas ako sa bahay. Provide ka. Instead na mag-board exam ako, dinala ako sa Manila para mag-board exam. First graduate ako ng BSE noon. Ang ginawa ko, gumapang ako kasi nakikita ko yung mga classmates ko nasa Dubai sila, tatrabaho sila sa mga hotel, mga restaurants. Marami silang pera. So isip ko lang pera. Hindi ako nag-board exam. So siguro, iyon yung consequences na hinarap ko kasi hindi ko sinunod yung magulang. Diba? Honor your Good lesson, parents ah. din kasi Yes. minsan. Eh matigas ang ulo kasi gusto ko na kumita, eager na kumita kasi breadwinner, gusto ko na matulungan ang papa ko. Pero by God's grace, nakasurvive kasi God is our provider. Amen. Amen. Ano dyan na So, So kasama. Welcome. We're Glad you are here. We're glad you are here. Kaka-start lang ng ano. Kaka-start lang ng ano. Nasaan si Elia? Ba't wala? Hindi pa kumain? Hindi pa. Ala, hindi ko na ano, day. Sa kakarinig ko ng testimony to. Hindi mo siya namalayan. Ikaw na, kasi paikot tayo. Araw naman dapat talagang nagpapasalamat sa Panginoon. Pero yung the best mo para maging testimony. Oh. Sa aking buhay, sa ano ko. Kasi ako kasi napakaraming pinagdaanan ko sa buhay. Bali ano pa lang yung grade 3 pa lang ako na ano na ako ng bahay. Grade 4, grade 5, grade 6 ang haba niya. Silang. Na ano na ako yung Take note. ano kasi sinasama lagi ako ng father ko sa yung kamamangyanan sa lugar namin sa Mindoro kasi ako ano eh. Bali tumaob yung kariton, nadaganan na ako sa loob ng mga kalakal ba, mga uway, saging, lahat. Yung tulak-tulak na ng karitan. Hindi, yung may kalabaw siya. Bumaliktad pati yung baha. Inabot kami ng baha, yung mag-asawang ilog sa amin, bali nung time na yun nagkaroon ng flood, tapos sobrang lalim ng tubig. Halos muntik na nga ako namatay. Tapos gustong i-save nga ako ng father ko. Kahit yung kalabaw niya nagtaob na, yung karito na anod na. Basta ako naman ang hawak ko noon pera kasi nagdinegosyo yung father ko sa ulo sa mga mangyan. Ngayon kasama yung baril niya dun sa bag. Hawak-hawak ko yung bag na yun. Tapos nung tumaog, takluban ako ng mga kalakal. Nasa ilalim ako. Sobrang lalim, lapos tao talagang lalim. Nung time na yon, talagang yung isip na lang ng father ko, iligtas talaga ako. Kasi nga bata pa ako noon. Ay hindi naman niya alam na lagi akong pumupuslit sa ilog. Praktisado ako maglangoy. Kumbaga maliit pa lang ako, praktisado na ako maglangoy. Tapos nung hindi na ako makita talaga ng father ko, nag-alala talaga siya. Sabi niya, hindi nga pala dasal ang tatay ko, na siya kay Lord. I-save daw ako, ganyan-ganyan. Kasi hindi niya talaga ako makita. Tapos makita niya ako nasa likod, naglalangoy na ako. Tapos nung makita ko nung father ko, alam mo, tinanong ko sa kanya. Sabi ko, Tay, Kaya pa ba? sabi niya, yung tsinelas ko nawawala. Chinelas pa yun. Sabi sa akin ng father ko, Huwag mo na yun. munti ka nang namatay, tsinelas mo pa rin. Sabi ko, binili kasi yun ng mother ko, importante. Yun parang importante. Sentimental. Hindi ko nga sinusuot kasi bago, nakasuot pa dito. Sentimental value. Nakaano pa sa akin ganito. Ano yun yung Rabel? Simpleng tsinelas, alam naman Parang pag bata murang pa lang. Wait, Ayun. tissue. Ay, Talagang, nung time na yun, akala ko talaga katapusan ko na ganyan. Sinipon pala. Talagang hindi pa talaga siguro time ko. Marami pa akong, yung pala mas marami pa akong pagdaraanan sa buhay. Umpisa pa lang pala yun. Pisa pa lang. Oh, tapos nung ikikwento ko ba lahat? yan. Tama na. Sa next, yung grade 4 naman. Hindi, bali nung yung pinento ko dati sa inyo nung testimony ko na hold up ako, na binugbog ako na Hindi, na hospital. Wala ka ata. Nung time na yon, akala ko katapusan ko na. Nung time na yun. Kasi siyempre, ginulpi, tapos akala ko babarilin na ako. Nung time na yun. Siguro talagang inadya pa ng Panginoon na mabuhay ako na Pero lahat ng ko kinuha talaga.
Gamit mo. Oo, gamit ko. Tapos yun nga, the time nung nagkaroon naman ako ng problema sa yun dito na ako sa Armenia, na-stroke naman ako. Din nga sa Erebones. Talagang napaka-bless ko sa buhay ko na ngayon ginagamit pa rin ako ng Panginoon. Kasi siguro yun talagang purpose ko sa buhay. Kaya dapat tayo laging pasalamat. Hindi natin alam kung ano mangyayari sa atin. Di ba? Kailangan yung handa tayo. Kaya bali ngayon ginagamit ako ni Lord at gagamitin pa. Kahit si brother schedule ngayon ng preaching pero nag-prepare ako. Kasi hindi ko alam kung absent si bro o siyempre hindi natin masabi. Naka-prepare yung preaching ko once na wala si bro. Talagang magpipreach ako. Naka-ready yung preaching ko. Ay di May future pastor tayo. kasi always ready tayo eh. Oo, always ready. Opening prayer nga, di ba si brother Mark? Wala siya. Kahit hindi tayo prepare, pag tawag ng natin, ng sa Panginoon, kailangan lagi tayo ready. Kailangan ako, gumising ako ng maaga para mag-prepare ng pagkain natin. Amen. Kinain natin kanina, kakainin natin. Dating po, luto tayo. Umaga ka na kasi dumating. Kung ano man yung blessed ako sa Panginoon, kailangan ibalik ko rin sa Kanya. I-share ko rin yung blessing ko. Diba? Dapat ganun tayo sa Panginoon. Amen. Hindi yung orientation ng faith ko ay, kasi laki ako nagsimula ako sa seminaryo, nag-high school ako sa seminaryo. Pares kayo ng asawa ko. Oh. Pero, hindi ako nagkakuha ng theology, philosophy. Hanggang high school lang ako. Kasi naghiwalay yung parents ko. So, nung naghiwalay yung parents ko, doon na nagkaroon ng, nawalan ng direction yung family namin. Magpapari ka dapat? Kayo, family? Bro, Magpapari ba yun? hindi ko alam kung, kasi nagsimula ako, nag-sakristan din ako. Tapos napus ako ng nanay ko na magpasok ako sa seminaryo. So, kaso nung naghiwala yung parents ko, nagkawala ng direction ba? Ganun talaga mapik. Napunta ako sa auntie ko. Yung isa kong kapatid napunta sa lula ko. Yung isa kong kapatid napunta naman sa uncle ko. So, ganun. So, parang nung time na yun, parang yung faith ko as a Catholic, parang nawindang na rin. Nag-low. Bumaba yung pananampalataya mo. Although naniniwala ako sa God, pero alam mo yung Binaliwala mo lang. Baliwala lang. Tapos nagtrabaho ako sa Manila. Tapos nung time na yon, pinus ko yung sarili ko na kailangan kong, dahil akong panganay. Breadwinner ka. Breadwinner ako ng time na yun, pero ngayon hindi na kasi na-abroad na rin yung mga kapatid ko. Pero nung mga time na yon, ikaw lang. Ako, talagang pinus ko na, kailangan makatrabaho din yung mga kapatid ko. Pinag-aral mo sila? Si Brad? Actually, nagpapadala ako sa kanila, pero ang auntie ko talaga nagsushoulder yung matandang dalaga na auntie ko sa Austria. Siya nagpapatapos sa pag-aaral nila. So, kayo nakagraduate din yung iba kong kapatid. Then, pinapunta ko sa Manila para magtrabaho. So, nagsama yung dalawa na kasama ko sa Manila magtrabaho. Tapos yung isa kong kapatid, napunta sa Dubai. Nauna siya. Kaya kinuha ako. So, parang yung plan ni God talaga, as in, actually, hindi ko expect na maka-abroad ako dahil alam ko, dito na lang ako eh. Baga, Pilipinas na lang ako. Pero may calling si God sa akin. At ang pagpunta ko sa Dubai, unplanned din yun. At ang pagpunta ko dito sa Armenia, unplanned din. Kasi, nagsarado yung company namin. Kaya dito ka napadpad. Nag-exit ako rito. Siguro alam Exit niya. lang. Exit lang. Exit Exit lang. siya ng first. Bumalik lang siya. For unknown reason, nagpunta ako sa Gyumri. Parang, wala. Parang, kasi nag-tour na ako ng mga monastery nung time na yun. Nakasama ka Tapos, sabi nung Sa hostel. sa hostel, try mo pumunta sa kabilang city, sa Gyumri. Doon ko na-meet si
Pastor Chris. Pastor Chris. Si Pastor Christopher. Tapos sabi niya, anong ginagawa mo? Nagsarado yung company namin sa Dubai, Pastor. So, naghanap ako ng trabaho. Tapos sabi niya, ay, baka si Ate Min naghahanap ng Workers, like that. Workers. Iano kita. Nung time na yun, di ba, tinawagan. Nung time na yun, siyempre 5 days lang ako eh. Sabi ko, 5 days. balik mo na akong Dubai. Papawabalik ko. Kasi bumalik ako ng Dubai kasi kung may trabaho man dito, hindi ko alam kung ano kasi parang walang sigurado ba. Tapos nung doon ako sa Dubai, nag-apply din ako doon. Pero for some unknown reason din, hindi rin ako nakahanap. Kaya sabi ko, ate May, baka may trabaho dyan o ano. Tapos sabi nga, si Randy, naghanap ng ano. So alam mo na, nagmumove talaga si God sa akin. All things work together for para may purpose. May purpose yung pagpunta ko rito. So, Kaya nandito ka na. dahil ni Ate May, I'm very thankful talaga kay Ate May. Kahit kay Ate May at kay Kuya Randy. Sa kanilang dalawa. Hindi ko anong verse ba yun? Ginagamit. Instrument. Instrument. So, Basta all things work together. ngayon, nandito ako as a new, renew my faith ba? Yes. Nire-renew ko yung faith ko. Tama. Nagsimula ako na religious sa Catholic religious kasi alam mo pamilya namin is religious talaga. Mga lula ko. Alam mo yung lula na Nag-serve talaga. ang lula namin mayroong Santo Entierro, alam niyo yung Santo Entierro? Yung pinaprosesyon. Meron sila yan sa bahay, kinikip. So, ang sa akin naman is we have in same faith. Si Jesus. Isa lang yun. Si Christ. Hindi importante kung anong religion. At sabi ko nga ngayon, ang mas importante yung inside. Yung ano naramdaman mo inside. Kaysa sa yung tradition. Yeah. Correct. Yun ang word tradition. Okay. So, ganun ang Sama ninuno natin. So, nakita ko at the present of time na si God talaga nag-work sa akin ngayon. At kung ano mang purpose niya, okay na ko. Okay. Ganun. Amen. Ang ganda naman nun. Praise God. Next. Tungkol lang sa buhay ko, marami talagang pinagdaanan ko. Lumaki kasi ako as broken family. 2 years old ako, hindi ko nakita yung nanay ko. Naku, 2 years old, may 3 years old, may 4 years old. 7 years old. Lumaki pa ako sa iba-ibang tiyahin ko, pinapaaral ako. Pero mahirap po yung pinagdaanan ko kasi may mga kami obligasyon. Dahil kapag pinapaaral ka, hindi mo magagawa ang gusto mo. Kailangan alas 5 gumising ka ng maaga, magdilig ka na ng halaman, magbunot ka na ng sahig, maglinis ka na ng opisina. Lahat po yun, sobrang hirap po. Pero hindi po ako sumuko sa Panginoon. Yun po, baka pagsubok lang po sa buhay ko. Nang lumipat-lipat pa ako ng tirahan, tumira pa ako sa hindi ko kadugo. Hirap na ako. Tapos po, nung tumira po ako sa ibang mga tao. Naranasan ko yan kasi nagtira ako sa mga auntie ko. Hindi sa buhay ko. Pero hindi po ako sumuko nung mga panahon yun, mga elementary, high school. Ng mga kapatid ko na lalaki, dahil nga na wala kaming nanay, yung tatay ko paalis-alis, walang permanent na address. Yung mga patiwara na sila sa buhay nila, yung kapatid ko na babae, ni-rape, yung pinatay, tinapon sa ilog. Yung pangalawa ko namang kapatid na lalaki, pumasok sa fraternities, nag-addict siya. Tapos yung pangatlong kapatid ko hindi nakapagtapos ng pag-aaral dahil sa hirap ng buhay, dahil nakitira kami sa tiyahin namin, nakaranas kami ng binubugbog kami. Kaya minsan siguro yung kapag nagagalit ako, yung parang gusto ko gumante. Kapag inaapi ako, ayaw ko magpaapi kasi nakaranas ako ng pambubugbog ba. Oo, sa sarili ko. Tapos, pinsan ko na addict.
minsan may time na pinag-ano niya na kumanta ka. Kapag hindi ko kumanta, yung pusti na yan na malaki na yan, yayakap ka doon, hahalik ka ng 100 times. Kung hindi mo magagawa yan, kailan kapag kumanta ka, hindi ka iyak. Ano kakantay mo? Kahit ano. Hindi pala magaling kumanta pa, bata pala. may Kumanta ka. Kailangan wag kang umiyak. Kasi kapag umiyak ka, pupunta ka sa malaking pusti na yan, yayakap ka doon ng 100 times. Kung hahalikan mo yan, kapag hindi mo magawa, bartolinahin kita. Eh minsan po kumakanta ako umiiyak na ako hindi ko matapos, ang gawa, Bartolina na naman ako. Nung Bartolina ako, tinanggap ko po yun, ng mga grade 3 ako noon. Tapos, nang sinabi ko yan sa tita ko, kasi tita ko wala buong araw nagmamadyum yung kami lang mga kabataan sa bahay. Tapos anak niya adik. Yun yung po ginagawa sa akin, na Bartolina ako. Tapos nang time yun, humingi sa nanay niya ng pera, hindi binibigyan. Kasi may mga tanim siyang marijuana Maliit siguro ako ng bata. Binuhat niya ako, tinapon niya ako sa balon. Ilan taon ka? Mga grade 3. No? Tinapon niya ako sa balon. Yung bumabagyo pa yun, umuulan na tandaan ko Tapos umaapaw ng tubig sa balon, kinuha ako ng ate ko. Tapos naghiwalay kami ng ate ko kasi yung tita ko may lahing Kastila. Nabasag niya yung plato. Nakita ko sa pusti na yan, tinali siya tapos pinapaha siya. Pinapalo siya ng paha kasi may kasalanan kami nagagawa Tapos lumaya siya, ako iniwan niya doon. Grabe dang ang naranasan ko. Sabi ko, Lord, saan ba yung mga parents ko? Bakit wala sila? Si Papa kasi paalis-alis ng lugar. Tapos iwan kami sa tita ko. Tapos yung dalawa kong kapatid kung saan din nakikitira. Tapos nung umuwi naman ako sa pamilya ko, kinuha na ako ni Papa, mga grade 4 na ako. Umuwi na ako sa pamilya ko. Yung kuya ko, addict naman. Kapag utusan niya ako, punta ka sa tindahan, mangutang ka. Kapag hindi ka bumalik, lagot ka sa akin. Kapag wala kang dalang ganito, mga grade 5 na. Bumalik naman ako, kasi mabait ako Pagbalik ko sa bahay, wala akong dala. Alam, mukha ako dito, ganun na naman ang kuya ko. Black eye, kurut-kurut. Tapos, lumayas na ako sa papa ko. Tumira na naman ako sa ibang tao. Sa ibang tao ba? Oo, tumira ako sa ibang tao na hindi ko kadugo. Kinupkup naman ako, pinaaral, pero grabe ang mga labahan ko. Pero hindi pa rin ako sumusuko. Wala, talagang unang panahon, talagang kusot-kusot. Tapos, hanggang palipat-lipat ko ako, ang dami kong naranasan. Tapos, nung umalis na ako doon, tumira na ako sa mga kaibigan ko. Doon ko po na-meet ang Panginoon. Sumali lang po ako sa ganitong pagtitipon. Yung palang cell group. Tapos sabi ko, Lord, ito po yung hinahanap ko kasi kailangan kong gusto ko kasi may kausap ako dahil sa mga past problem ko ba. May makapag-share sa'yo at makapag-share. Doon ko po naramdaman po yung may karamay ako. Na sige pag-pray ka namin, may nakaramay ako, doon ko nakilala ang Panginoon. Tapos nung nakilala ko ang Panginoon, akala ko masaya na ako. Yung pala, grabe pa yung dumating na problema ko. Pinangako ng Diyos yan. Nung nakilala ko na ang Panginoon, grabe pa pala yung umaangkas na problema ko. Na nag-aano ka sa kanya, lumalapit ako. Saka maraming nangyayari. Dapat hindi porket lumapit ka na sa kanya, wala na yung Kamay ko pa. Pero hindi po ako sumuko sa Panginoon kahit gano'n po ang nangyari sa buhay ko. Tapos ito na naman nangyari sa akin, di ba? Na-operahan nga ako. Nagpa-check up lang ako. Yung pala, sabi ng doktor, huwag ka nang umuwi, operahan ka na ngayon kasi hindi tumitigil yung menstruation ko. What if kung wala akong pera, di namatay na ako. Gawa pa rin ni Lord, di ba? Salamat sa Panginoon kasi nandoon pa rin yung presence siya, yung provide niya po lahat. Nung after ko na operahan, parang second life ko na. Although marami na akong third life na to siguro kasi marami nangyari sa akin Tapos, nandyan pa rin pa si Lord. May magandang plano pala siya sa'yo. Nagpagamit na ako tuloy-tuloy sa Panginoon. Parang nagugulat ka lang, may mga blessing dito, ganon. Thank you Lord dahil nandyan talaga siya.
Huwag tayo sumuko sa Panginoon sa mga lahat ng pinagdaanan natin. Yun lang po. Amen. Amen. Sa akin naman, since sa Pilipinas pa lang, marami nang nag-invite sa akin ng ganitong organisasyon. Pero, instead na hindi ko, Ang sweet mo talaga, Brother Marvin, ha? hindi ko, parang binabaliwala ko. In spite na kung may mag-ayaya sa akin sa mga ibang, halimbawa sa riding, minsan nga, nagmotor kami, na-disgrasya ako eh. Pakita ko yung ebidensya, orang disgrasya. Huwag mo na ipakita. Huwag mo Disgrasya ako pinakita. noon. Sabi ko, katapusan ko na kasi, mabilis yung motor, medyo nakainom pa kami. Dito yan? Doon nasa Pilipinas pa lang. Pilipinas pa lang noon, di pa naman. Naku, ang dami mo binuntang bansa. Pilipinas. Instead na, parang, Sabi niya, manager daw ako. nakuan yung pan ko. Hindi ko pa rin pinapansin si Lord ganon. Parang hindi ko. Pero matagal na siyang parang nililigawan niya ako pero hindi ko pa siya sinasagot. Hindi ko pinapansin yung sinasagot. Mas baling sagutin ko yung mga taong mga kanto sa tapos pagkatapos yun pumasok ako sa fraternity pumasok ako. Christian yun. Fraternity ay ako. Hanggang saan ako rito na talagang ilang ako na hindi ko pa rin ako. Yun ang ko invest na maraming organization na ko. Tapos nung nasa Saudi ako, shortcutting ko na. Nung nasa Saudi na ako, ayun, guardians ang nagkuhan pero may yaan niya sa akin papupuntang simbahan, parang hindi ko Pinapansin. kasi yung maraming organization na pinasukan ko, pero yung organization ng church hindi ko pinapansin. Ngayon sa madaling sabi nandito na ako sa pero yung problema talagang napakabigat ba sa akin, parang hindi ko although meron pa rin naman akong problema ngayon na tinanggap ko ang Panginoon. Pero parang mas makan ngayon. Nung nandito na ako sa Armenia, since 2021 sinagot ko na siya. Doon sa bahay ni Kasi nakasama niya na si Pastor. Sa bahay. Hindi na siya mawalan. Hindi, may naaral ako. Ang pinakamagandang sa akin, ang pinakamagandang organization pala na napasok ko is itong organization na to. Kasi hindi ka mapapasama. Dito. Walang pinakamagandang organization. Mapapasama. Walang pinakamagandang organization na napasukan mo rito. Kasi ang pinuno mo dito is yours, si God. Siya ang pinaka-powerful. Sa'yo talaga, be? Hindi pwede dyan. Ay, Kala ko kami. Yun lang. Yung pinaka-blessed na ko nung baptize na ako ng Nag-slice ka pa naman. ever since. Yun lang. Amen. Yun, ngayon na lang para hindi ko pahabain. Sobrang blessed talaga yung binigay sa akin ni God. Napakaraming magagandang blessings na binigay sa akin. Unang-una, yung trabaho ko ngayon na hindi ko hiningi. Hindi ko pinag-pray, hindi ko hinangad. Kasi yung sinabi ko lang noon, hindi ko naman to pinag-pray. Sinabi ko lang, yung alam ni God kung anong nasa puso ko. Anong gusto mo? Yung gusto ko lang na, sana naman kung may trabaho naman, 8 hours a day lang. At saka may kahilingan talaga. Two times yung yung day off. Pero hindi ko sinabi, God, bigyan mo naman ako ng ganito. Hindi ko pinag-pray talaga ng ganyan. Parang gusto ko akong magtrabaho, sana ganito, may ganito naman siguro. Ganyan. Tapos hanggang ito nga si Kuya, sabi ni Kuya, may mga kakilala ka ba? Gusto mo ba na na magtrabaho sa hotel? Di sabi ko naman, aba, hotel? Parang nung naano ko yung sa isip, aba, hotel, kasi pangarap ko noon. Talaga magtatrabaho ako sa hotel. Kasi gusto ko nasa yung mga hospitality, yung mga ganitong uri ng gawain. Yes, baka pagbabayarin tayo dito, paalisin tayo. Yes, what is По-русски говорите? English. English. Baka paalisin tayo dito. No food. We go there, it's okay. We go in the lake. Because only this one we pay there. No. Only this. Only this we pay there. We buy. Yeah. We buy. Oh, yeah.
Okay. Okay. Eto? Doon na lang tayo. Sige. Okay. Tapusin lang natin yung testimony. bubuhatin na natin. Mercy shot. Sige na. Yun nga, yung sa na to, hotel na to, sabi ko, why not? Parang gusto ko kasi maraming tao. Ayoko lang yung sa bahay na mag-isa ka lang, tapos minsan yung yung kasama mo lang, yung amo mo nakikita mo. Tapos ngayon, private kasi na. yung kagandahan ngayon. Kasi nila to eh. Yung kagandahan kasi niya. Uy, pakinggan natin siya. Ano ba? Nadidistract siya. Kuya, pagkatapos si Dina, move na tayo. Yun nga, hindi ko nga in-expect na makapagtrabaho ako dito. Tsaka yung mga akong kauna-unahang Pinay na foreigner talaga na nagtatrabaho sa sa hotel na to. Tapos yung pag-welcome nila napakaganda na yung galing ka sa Pinas, ganyan, napakaganda, sobrang ganda. Tsaka yung trabaho hindi mabigat. Ito talaga yung trabaho. Sa dami pang pagkain. Oo, kasi unlimited talaga yung pagkain doon. Walang unlimited talaga, tapos twice a week yung yung day off mo, tapos lahat ng yung papers sila lahat provided nila. So parang sabi ko sa sarili ko, tingnan mo, kahit hindi mo hilingin, bibigyan ka ni God. Kasi alam ni God, galing ako sa isang sitwasyon na hindi maganda, pero hindi ko na yun hindi ko na iniisip. Kasi ganun talaga eh. Napapansin ko lang, bibigyan ka ni Lord ng talagang pagsubok kung kaya mo at parang maging matatag ka. Pero kung ikaw mag-quit, sasabihin mo sa sarili mo talagang magmumukmo ka lang na parang hinahayaan mo yung sitwasyon na nasisirain ka, walang mangyayari sa'yo. So, hayaan mo na lang yung mga taong ayaw naman sa'yo. Hayaan mo. Kasi naman yun eh, yung may ibibigay si Lord sa iyo na mga bagong tao na mamahalin ka din, diba? Nandito sila. So, sa akin wala na rin yun. Okay na rin sa akin yun. Ngayon nandito si Jeremy, ngayon ko lang naman na sasabihin. Wala naman problema sa akin yun. So, nami-miss ko rin siya. So, praise God! Kasi, Shake hand! Sa totoo lang noon. Parang ako ang iiyak. Praise God! Praise God. Salamat naman. Kasi apat lang kami sa church. Ito yung inano ko. Anong apat? Lima lang tayo. Lima tayo. Siya yung pinakaiwanan na nila ko. Parang ako ang iiyak. Hindi naman tayo nagawan. Inano lang natin na hayaan lang natin sitwasyon. Kasi marami kasing madadamage eh. Sinasabi ko noon pa ni Pastor. Di ba tayo tatlo pag bumibisita sa bahay, sinasabi ko na kahit papaano ako. Hindi, wala ka pa. Nami-miss ko sila, Pastor. Ngayon, Yun talaga, sabi ko kay Pastor. Kahit kila Ate Joy, nami-miss ko na sila. Kasi, ipatbahay na tayo. Alam nila talaga, hindi nila Nasilip sila. Siguro na ngayon kasi, nasilip talaga sila. ang sinabi ko sa sarili ko, meron kasing tao na, yung bang, gusto kami magaling magsalita, gusto kami siraan. Kaya yung naiintindihan ko, sinabi ko kila ate, gawa talaga yan. Kaya sa akin, okay na sa akin yun. Ang ganda ko nangyayari tapos may papansinin ko pa ba yung mga hindi magaganda. Sa akin, wala nang bit-bit. Wala namang tao sa tao. Kasi siya yung nag-gas. Ako rin kasi pala advice naman sa kanya. Kasi hindi, ganito naman, may pakinggan mo ako. Kahit maraming sinasabi, alam mo na rin naman ang ugali ko na hindi rin ako magsasalita, tatahimik lang ako. At hanggang ngayon, yun lang din ang ginawa ko. Marami namang talagang sinasabi, pero ako na lang kasi ang akin na lang yung sarili ko na lang yun. Hindi ko na kailangan pagpasa-pasahin. Hindi rin naman ako nagsalita sa'yo, kung Isa na lang, buhat. Ganun lang. Yung mga nangyayari lang kasi na yun, syempre yung bukso ng damdamin na parang Doon na tayo magpatingin. Hindi ka pa tapos. i-ready nyo na yung mga tissue ninyo.
Medyo, ano to, nakakaiyak to. Wala na. Wala nang tissue. Ako ano, Wala na. Hingi pa nga. Ayun na. Ayan o, karintis Ayun. yan. Basa eh. Basa. Isang beses pa lang mga nagagamit. O, sige na si Sis Jen. binigyan lang yung akin, yung, sabi ko, di ba kanina yung the best na nangyari sa atin, na masasabi natin talagang kumilos si Lord sa buhay natin. Ako yung ang dami kong pinagdaanan, katulad ng pinagdaanan. Sabi ko nga, name it. Name it, masyadong mabibigat. Pero naiiyak pa rin ako dun sa testimony ng iba. Kasi meron din akong pinagdaanan. Feeling ko, maliit pa sa pinagdaanan ng iba eh. Pero ang pinakamabigat na may sakit kasi yung anak ko na epilepsy from birth. From since birth. So, hindi ko yun kinwestiyon ko si God. Kinwestiyon ko siya kasi sabi ko, of all people, Lord, bakit ako? Ilang millions, trillions ang meron ng mundo. Bakit ako yung napili mong bigyan ng anak na may ganitong sakit? Kumbaga, hindi madali eh. From maliit hanggang sa lumaki talagang may baby kami. Pero hindi ko yung pinagsisihan. Tinanong ko lang siya, bakit ako? Bakit tong family na to? Na supposed to be happy family. Tapos, kinwestiyon ko kasi hindi ako ready. Kasi alam ko kahit na ganun, ibibigay niya sa akin forever, sabi ko. Kasi hindi ko pinagsisihan na may anak ako na ganun. Kasi I'm able and willing na alagaan siya. Tapos kinuha siya nung nasa Dubai kami. Biglaan. Kumbaga masaya pa rin akong pinaglilingkuran siya kahit na at the age of 19, yung kanyang thinking is 16, 15, 10. Hindi ko ma-recognize. Pero hindi ako nagsisisi. Kasi nung binigay ni Lord eh. Pero nung nawala siya, talagang kinwestiyon ko, bakit Lord, binigyan mo na ako ng ganun? Kinuha mo pa siya sa akin. I'm sorry kung sinare ko kasi gusto kong maramdaman din yung kabutihan ni Lord. In the midst of mga ganitong tragedy or mga pangyayari sa buhay na pare-parehas naman tayong meron. Pero si God, during trials, andyan siya, hindi ka niya pababayaan. Nung time na nung araw na namatay siya, hindi ko alam kung nasan ako. Yung isip ko, sabi ko nga naglalakad ako, makita ko na lang yung sarili ko nasa bus stop. Hindi na ako naliligo, hindi na ako makain. Basta alam ko, ayoko dun sa bahay namin. Kasi nandun yung memories niya, everywhere. Hindi ko tinanggal lahat kasi ayoko mawala. Ang sakit pala. Kaya lagi ako nasa labas. Papasok si Francis sa trabaho, maglalakad na ako dun. Makikita niya ako sa labas. Sa Dubai na yan. Hindi ko alam kung bakit ako nasa bus stop. Hindi ko alam na bakit ako nandito sa lugar na nasa mall ako. Kasi ayoko sa bahay. Kaya sabi ko, Lord, hindi ko to alam kung paano ko ma-surpass. Pero ang alam ko, makikita ko na yung sarili ko. Yun ang dahil ko sinasabi, makikita ako itong pangyayaring to na nasa likuran ko na. Kasi napagtagumpayan ko na. After 1 year, dinala niya na ako sa Bahrain kasi nag-graduate. Nasa Dubai kami, iniwan namin yung anak namin sa Bahrain. Nag-aaral pa siya doon. Doon siya nag-aaral from elementary. Nag-college siya sa Bahrain. Kailangan yung graduate, so bumalik ako sa Bahrain. After a few months nang namatay yung anak ko. Nandun na ako sa Bahrain. Nakita ko na yung parang inaayos na ako ni Lord yung puso ko. Pero may pain. Sabi ko, pain pa rin. Anak to eh. Alam mo, ikaw ang mauna sa anak mo, pero yung anak mo yung ililibing mo. Masakit, sabi ko, Lord, of all people, bakit ako? Nagsiserve naman ako sa'yo. Hindi ako, kumbaga gumawa ng masama. Kina-question ko si Lord. Pero ngayon, nag-intindihan ko na kung buhay pa ang anak ko na that stage na may epilepsy, may iiwan ko siya sa isang anak ko na magsasuffer. Ngayon, nag-intindihan ko, Lord, sabi ko sa sarili ko, thank you for doing that. Kasi pala kung may sakit ang anak ko, tapos yung isang anak ko mag-aalaga at naiwan na namin siya, kawawa pala siya. And then, alam kong may angel kami na nakatingin sa amin. At lagi hinahag kami, pag in pain kami, hinahag kami during trials. Kaya, praise God,
Papasalamat ako sa Diyos sa buhay na binigay niya sa amin at nakakita pa rin kami ng kabutihan niya. Hindi kami binulag ng mga pangyayari. Kaya thank you rin for sharing your mga testimonies kasi nagpapalakas. Nagpalakas sa akin in every testimonies niyo. Naramdaman ko, hindi pala ako nag-iisa. Lahat pala tayo may trials. Thank you sa inyo mga kapatid and praise God. Amen. 19. Kaya I'm thankful kasi binigyan niya ako, naranasan ko maging nanay sa isang anak na lalaki. Kaya Na may epilepsy. kahit kinuha niya na too early, but for me, yun ang timing ni God. Hindi ko questionin yun. Kaya praise God sa buhay. Sa buhay na binigay niya sa akin, sa anak ko. Amen. Ate Diana. Mula bata ako. Ayun! Mula bata. When I was 3 years old, maaga ako kasing ang nagpalaki sa akin, lola ko. 3 years old ako, iniwan kami ng mother ko. OFW mother ko, since 3 years old ako, ibang bansa, maraming siyang napunta na ibang bansa. Kaya nagpalaki sa akin, lola ko, doon ko natutunan lahat-lahat, gawaing bahay. Early age, natuto ako sa lahat na bagay, gawaing bahay. Hindi ko na-enjoy yung Pagka-childhood mo, paglalaro. Yeah. At alam mo, pag lumaki ka, Na walang nanay, hirap. grandmother, yung stricto ba? Stricto mama. Kasi nga, Gawaing bahay. may palo pa, no? Oo, school. Tapos, basta gano'n lang, church, kasi siya apostolada ng Katoliko. Katoliko din pala ang nilakihan mo. Pag ganito gawin mo, may gawain tayo sa church. Hindi pwede. Mag-ubi ka sa kanya. Kung hindi palo Pwede kung palo, gulpi hindi paupuin ka sa, alam mo yung munggo? Oo. Upo pa daw. Luhod. Luhod ka doon. Sin munggo. Ganon. Lumang Lumang punishment. Hanggang pagka-reach ko na, katapos ko elementary, high school, shortcutting ko na. Gusto mo yung college mo yun? College. Katapos ko ng college naman, kasi mahirap lang kami. Dahil sa grace and mercy ng Panginoon. Amen. Nalampasan. May ginamit instrumento ng Panginoon. Government ng La Union. Parang may tayo dito. Full scholarship for 5 years. College. Hanggang nakatapos ako. Hanggang fresh graduate ako. Naka-reach ako na punta ako kaagad sa Singapore. Isang company rin. Nag-work ako. Nung mother ko, nung time na yon nandun sa Dubai, maraming nag-alok mga iba't ibang Reliyon? organization. Hindi ko pinapansin kasi trabaho bahay lang ako. Hindi ako ganito, gathering na ganito. Iniiwasan ko. Iniiwasan ko talaga nung kasi hindi ako nagja-judge kung kasi mga ibang kapwa-tao ang tinitignan kasi kung chismisan, tinitignan nila yung down kung saan ka ibababa, ganon. Kaya hindi ako ganito noon. Hindi active. After yung contract ko sa Singapore, mother ko, punta ka dito sa Dubai. Sabi ni mother ko. Ayun, pumunta ako doon sa kanya. Ni mother ko, ini-invite. Hindi ko yung pinapasin. Kaya ikaw, punta ka sa church nyo. At saka yung mga pastor,
na-encourage ako, yung pastor nila, pinupuntahan nila ako. Hanggang na-realize ko, without God pala sa buhay mo, kahit anong gawin mo, trabaho kang trabaho, kung wala ang Panginoon sa'yo, wala din. Amen. So, hanggang noong 2011, na-baptize ako sa Dubai. Born again Christian. Hindi naman nababasehan sa religion yung faith mo, faith mo naman sa Kanya. Isa lang naman ang Panginoon natin. So, yun. Ang ano namin, ni mother ko noon, ang ministry namin talaga food. Sa food? Yes. Every Sunday yan. Ngayon sa food ka na dito. Aga namin Kasi walang sa food Kaya ka dinala dito. Oo, kasi wala may nagpe-prepare ng mga coffee, mga plate. Yung isang pastor nakatalaga dito sa Armenia. Yung church namin sa Dubai, nakatalaga dito sa Armenia. Yun, yung encourage naman kami na pumunta dito. Nag-mission kami ni mother ko. Pastor Ricky. So, kilala yun. Saan dito? May ano sila dito? May Church? hostel. Hostel? Pumunta ako dito. Nandito ba sila? Wala na. Wala na sila dito? Pero dati sa Dubai, nag-resign ako sa work ko sa isang steel company. Nag-resign ako, pumunta ako dito, kasama, sumunod ako kay mother ko, and then nag-mission, and then na-encourage ako ng pastor namin. Pumunta dito, mag-observe ka, tapos at the same time, mag-business ka na rin. Hostel, sabi niya. Hindi nag-open ako ng hostel, ay dumating naman yung COVID. Nagsarado na. Wala nang tenants. Ganun pa man, kahit rook pa, ang Panginoon talaga, kahit down ka, kung nasa Kanya ka, hindi Kanya pababayaan. Amen. Hindi mo yung, kung hindi ka pa talaga Kristiyano na tunay na tumanggap sa Kanya, nandyan yung worried mo ba na as in, kumbaga, mawalan ka ng isip. Pero sa akin, talagang kahit anong nangyari, siya pa rin ang nangunguna sa aking buhay. Amen. Kahit yung company na pinasukan namin ni Kuya Darwin. Nagsarado. Kahit temporary, close, but Hindi alam due time, bubuksan. Alam ko yan, bubuksan. Next month yata. Sa Panginoon. At hindi ko pa nakilala ko ito dahil sa kay kapatid na Darwin. Punta kasi sa amin. Tara, ano church nyo? Di ba nakita mo na si Pastor Ed doon sa bahay nila Ate Mau? Yung namatay. Hindi pa una Ako. Siya una. In-invite niya ako. Sabi ko, ilang invite. months. Ilang invite. Niligawan. Wala talaga. Hindi ko pinapansin. Oo. Parang nag-con ako noon. Sabi ko, Nagtampo na siya. ang hirap para mag-soul winning. Sabi ko nga, parang basta pa, hindi ko kaya soul winning. Challenge ko siya. Challenge talaga. Sabi ni Pastor, huwag kang walang challenge. Sa church niya. Ikaw na. Hindi. Ako, kinukulit. Lagi. Sabi niya, siya na nagtitext. At saka matamlay ako. Siya na nagtitext. Simba ako. Kung talaga, ang Panginoon mangungulit din. Oo. Hindi ko matamlay ako, wala ba yung sigla sa sa buhay, nandun na ako sa kwarto, nakamukmuk, parang may hula. Mula ngayon, marami nang sa'yo. Praise God. Praise God. At least dito ka na. Kain po. Hindi yung masarap mga pagkain nila. Yun ang. Mga prutas, gulay na
Marabas. Pizza yun. Pizza? Marabas ang pizza. Birthday. Sa kabodka, oh. Painom na lang ni Jana yung vodka para matulog. Ayun po tayo. Ano, pupunta pa si Ayun Alexa po. para matira. May spaghetti. Nakalive ka ba? O video lang? Video lang. Bigyan mo lang sa kanya ito, spaghetti. African food niya kinakain niya. Yung sa iyo, yung sa malaking yun. No space for new message. Ang tamis! Sarap. Ang tamis ah. Tamis? Kasi ayaw daw Dahil sa mas Russia. matamis yung iputi. Anong puti? Yung Ito? puti, yung kanina, yung dati mo yung binili. Anong nakaraan? Yung maputla, yeah, binili sa Ang tamis market. nun. Nangangailangan ng trabaho. Oo. Pinsan ka ba niya? Part-time. opo. Part-time. Yung father ko, first cousin niya yung father niya. Talagang ano kayo? Na mother side ni father ko, Corpus. Second cousin. Sa trabaho mo, sis Awan. Puro mga ibang lahi yun. Hiring, subukan mo ang... Hiring talaga, kaso lang ayaw nila ng part-time. Sila full time. Ano ba trabaho dun, sis? Public attendant.